Hello mga ka-business! Medyo na late yung live natin mga ka-business. Pasensya na kayo at ako'y bumiyahe pauwi dito sa bahay. Andito na lang tayo at i-share natin ang financial education, diba? Financial literacy. And again, ito yung ating libro, ang ating physical books, International Marketing Group, The Secret to Saving and Building Your Future. Bakit daw po ba kailangan natin aralin ang financial education, 'di ba, sa buhay natin? Matanong ko kayo, nung kayo po ay bata pa at nag-aaral, may natatandaan ba kayo na itinuturo sa atin sa eskwelahan tungkol sa financial education, 'di ba? Wala akong matandaan eh. Hello Ma'am Claire. Hello po sa mga lahat na nag-join na ang ating live. Ito yung sinishare namin sa International Marketing. Building your future. Taking control of your money. Sabi dito, bakit to ba kailangan nating aralin ang financial education? Ayan, sabi. Kasi many good, hardworking, smart, young and old failed retired without savings. Hello Ma'am Weng. Hello Ma'am. Hi. Hi Ma'am Claire. Sabi dito, marami nga daw po masisipag. Alam ko naman masisipag naman talaga tayong mga Pinoy. Diba? Marami daw masisipag, hardworking. Ito to yun. Mahilig din tayong maghanap ng mga extra income. Ang problema, kahit masipag ka, kahit gaano kalaking kita mo, basta hindi ka marunong mag-invest, wala ka talaga maiipon. Wala kang maitatabi, di ba? Ano daw ba ang nangyayari pagka hindi nakakapag-ipon or nakakapag-save? Ayan. No emergency fund, no healthcare, no extra income. Yan daw po ang nangyayari. Bakit daw? Kasi kulang sa kaalaman. Kasi nga hindi naman turo sa atin 'to, ba? Nung unang panahon. Sabi nga nila, they don't plan to fail. Hindi daw nila planong mag-fail sa pag-iipon o pag-prepare ng retirement fund. Nagkataon lang na nag-fail sila sa pagplano nito dahil nga hindi nila alam. Kulang sila sa kaalaman. Mapunta naman tayo dito sa a large number of Filipino will face increasing financial challenges in four major areas. Ano daw yung four major areas na yun? Number one is uncertain labor market. Ano daw po ba yung uncertain labor market na yan? Kung pamilya kayo sa AI ngayon, artificial intelligence, alam nyo at nakikita nyo naman, nakaramihan ng yun. Puro automation na, di ba? Magbayad ka, automation. Punta ka sa McDonald's, may kiosk na, di ba? Babayad ka o order ka. Tapos, lately, napanood namin, merong robot na gumagawa ng dough, yung bread. Tapos, napanood din isang kasama ko na sa IMG, parang si Ma'am Claire yata yung nag-share sa amin na drone na yung ginagamit na pag food delivery. So tagang napapalitan na yung lakas gawa ng mga totoong tao ng mga robot, ng mga automation, di ba? So yun, may isip natin, gaano ka kasigurado na tatagal ka sa trabaho mo, di ba? Sure ka ba na tatagal ka sa trabaho mo, di ba? At gaano katagal? Tapos, kami ngayon, alam nyo naman, yung usong-usong ngayon sa ibang bansa, di ba? Yung mga mass production na machine na lang halos lahat yung nagtatrabaho, di ba? Wala na rin yung pag-hire nila ng tao, almost machine na rin talaga. Yun yung tinatawag na uncertain labor market. Hindi ka sigurado kung gaano katatagal sa trabaho mo at gaano ka i-maintain ng kumpanya, di ba? Next, yung ating second major areas, nabubulol na naman tayo. Low savings and high debt. Mababa daw po ang ipon at mataas ang utang. Natural na tataas ang utang mo, wala kang ipon, di ba? Wala kang panggastos sa bagay-bagay. Lalong-lalo na yan, apektado yung retirement age natin. Pagka ikaw ay nasa retirement age na at wala kang na-prepare na retirement fund, natural, pag nagkasakit ka or nagkaroon ng anumang aberya, uutang ka talaga. Yun na nakakapagtaas ng mga pag-utang tagat. Tapos sabi dito, many people have to work beyond 65 years old. Yun na. Katulad sharing ko nung nakaraan, si tatay ay senior na, tapos stroke survivor, kailangan niya pa magbiyahe ng e-bike. Kasi kailangan niya mag-provide para sa pamilya dahil nga hindi siya